Karong adlaw mga idol natay tabagon nga pangutana no kung kanus-ad ako mag water change or mag-ilis og tubig sa akong pond. As of now mga idol mao na hitsura sa akong pond nga almost 1 year na. Panahon na para mag-change ta og tubig sa ato ang pond kay naglumot-lumot na ang atong pond ug ang resulta nangamatay ang ato ang azolla. So based on my experience mga idol, basta gani ang imuhang pond daghan naglumot nga ng lutaw, kinahanglan na kaana mag water change. Kay ang mahitabo mong gud ana mga idol, based on my experience, mga matay ang imuhang azolla. Kung anong mga matay imong azolla basta na lumot nga mga lutaw. Kung kay based on my research, ang mga lumot nangahilanglan po na og dissolved oxygen og fertilizer. So makombit din siya na ang imuhang azolla. Kaysa gabi dili ka photosynthesis ang azolla para po-produce siya og oxygen o muhigop siya og carbon dioxide. Ang iyahang buhaton para siya mabuhi, mo absorb na lang siya og dissolved oxygen. Mao nga kung daghan ang lumot nga manglutaw, kinahanglan na ka mag-ilis og tubig. In short, walay exact date or pila gid ka buwan o saka mag-ilis og tubig. Ang importante lang diha, obserbaran nimo ang tubig, tan-aw nimo kung daghan na ba og lumot. So that's the time na nga kailangan na ka mag-ilis. I hope mga idol nga makatabang sa inyo hani nga information. Pero mga idol, narito i-try nga fertilizer no, nga napalit rato diri online. Mao ni ang Shermpelicious. I-try na to ni gamit kung okay ba gyud siya o epektiba gyud siya pang patambok sa azolla. Kani lang sa atong gigamit karon kay wala man ta kapauga og cow manure or tae sa baka. Kay sige ang pug-ulan diri sa mua. Mag-post na niya ko puhon og update kung okay ba siya gamiton or dili. Para kung effective siya o okay ang tubo sa atong azolla, i-recommend na ko ni sa inyo ha. Labi na katong mga lugar nga wala gi kakuhaan og tae sa baka. O ang pinaka-importante, ang pinakalas, ang mosquito net para walay lamok og baki nga makasulod.